Init na init ka ba kahit buwan na ng Disyembre? Pwes, tara na at maging isa sa SMPO, samahan ng malalamig ang Pasko. Malamig hindi dahil sa iniwang ka ha, kundi malamig dahil kasama ka. Dahil dito sa bibisitahin namin, lamig pa lang ng panahon, kikiligin ka na. Ang bansa kung saan may pamosong red double-decker bus at telephone booth, London, United Kingdom, here we go! Rating Pinoy Street Food! Hi mga Libes! So ito na naman At tayo para sa makumpleto ang episode ating Christmas today. getaway, sasamahan tayo ng content creator na si Marky. Sa 10/10, magandang option yan pag wala. Nakilala sa kanyang Real Talk Food Reviews. Piniprito pa lang yan, hindi na nakaabot sa plato, ganun siya bis mawala. Pero ang di alam ng iba, hindi lang siya game sa tikiman. Game din siya sa pasyalan. Kalad ka rin, ika nga. Pero teka, si Marky mukhang nai-stress. Mars! Buti sumagot ka! May problema ako, naliligaw ako, and nakalimutan ko yung passport ko. Parang hindi ako makakapunta na ng London. Pero itong lugar na napuntahan ko, parang London na rin. Hihintayin kita dito maganda yung place. I love you so much. Thank you. Tambay muna ako dito habang hinihintay kita. Teka, mataas na lugar at malamig na klima. Marky, nasa Baguio ka ba? Aba, lumagpas pa. Marky, nasaan ka ba talaga? Si Marky mukhang sinuwerte pa ng maligaw. Tila raw kasi London ang kanyang dinayo nang hindi sumasakay ng eroplano. Si Marky kasi napadpad sa Tublay Benguet kung saan ang dinarayong pasyalan, London feels lang naman. Nung pandemic, it's actually for us to kill our time, to get rid of the stresses. We thought of just doing some gardening. And we never expected na magiging ganito po, magiging tourist spot. Si Jules kasi halos 2 dekadang nanirahan at nagtrabaho sa London. At sa paglipas ng panahon, nasanay na rin daw siya sa pamumuhay ng mga Briton. Proud support worker here. I work with people with learning and mental disabilities and physical disabilities, young and adults. Bilang support worker, nakagawian na ni Jules na ibahagi ang kanyang malasakit sa mga tao na kanyang nakakasalamuha. At para hindi masyadong mamiss, ang London mismo ang dinala niya rito sa Pilipinas. Pasilip kumbaga kung paano mamuhay sa isa sa mga kilalang syudad sa Europa nang hindi na kailangan pang kumuha ng passport at visa. English people kasi if you go to the countryside of UK, ito ang gusto nila, yung very serene. So kaya Beacon Hill ang pangalan because we want this place to be a beacon of hope to those who are hopeless. And when they come here, they could feel the peace, yung serenity. Kaya naman pala hindi nakapagtataka. Tila mapapasa inyo nga ang kapayapaan dahil sa tahimik na lugar na ito. Para bang pansamantalang pampakalma sa bilis ng takbo ng mundo. I wonder, gaano naman kaya kaganda ang pasyalan na ito sa gabi? I wonder, Marky, i-tour mo naman kami. Welcome sa Beacon Hill, and ganito naman ang itsura niya pagkagabi. Napaka-romantic. And tingnan yung horizon, napakaganda. After sunset, nakikita nyo naghahati yung night and yung daytime. Which is very, very rare. Oh. Ang gandang experience kasi totoong manibela siya. Ang galing. From the glass, feel na feel kung nasa London bus na ako. Monumento! Monumento! Aba, pareho nga na kulay red at malalaki ang salamin kagaya ng bus sa London, ano? Wow! Hi! Pero ang twist, ginawang mini resto ang loob nito. Ang ganda ng interior niya, para siyang wooden yung pagkakagawa sa loob, no? And then yung curtain is talagang nagmamatch sa motif. Feel na feel mo ang Christmas. Sasandalan mo si Santa Claus. Alam niyo ba,
dito sa Beacon Hill, may pa-bonfire din sila. Umaabot up to 10 degrees Celsius ang lamig. Ayan, perfect na perfect sa malamig na panahon. Aba, ang ka-wonder nating si Marky, inumaga na at syempre hindi makukumpleto ang London experience kung hindi masusubukan ng pagkain ng mga Briton. Ang full English breakfast. Para sa mga Briton, ang full English breakfast bahagi na ng tradisyon. Sa katunayan, nagkaroon na nga raw ito ng iba't ibang bersyon. Gaya ng unang panahon sa mga taong nakatataas lang sa lipunan o sa mga royalty lang inihahain ito. Hanggang sa maging ang mga working class o uring manggagawa, natuto na rin maghanda nito. At nang lumaon, ika nga, naging pambansang agahan na ng mga Briton. Nakadalasang may tinapay, bacon, sausage, itlog, kamatis at beans. Dito pa rin sa Beacon Hill, hindi lang malawak at relaxing view ang naghihintay sa iyo, Marky. Oras na rin para masubukan mo ang kanilang bestseller na English breakfast. At alam niyo ba mga ka-wonder, ang kanilang araw gamit na sahog tulad ng kamatis, freshly produced and picked mula sa mga taniman mismo sa Benguet. Kaya naman huwag mo na palagpasin, Marky, food trip na with ka-wonder Jules, your today's London Beshi. Wow, nakakatakaw naman to. Samahan mo ko, tikman natin isa-isa to. Yeah, sure. Ang sarap. Para siyang cappuccino inspired na may pagkalati, na may Yeah, mocha yes. because of the chocolate syrup. Yes, I it like is. it. Pero anong nangyayari, Marky? Parang may iba na sa tono ng boses mo. They have fresh tomato. Yeah. Then they have bacon, eggs, Sausage. Sausage. And toast with a butter. butter. Yeah. I like that. So, usually depende sa'yo kung paano mo siya kakainin. Yeah, definitely. You're going to use knife and fork. 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 Okay. Let's try this. So, pwede ko siya gawing sandwich. I can eat it separately. Yeah, definitely. Sentensyahan na yan, Marky, ang Beacon Hills English Breakfast. Alright, for friendship and for the London-inspired place. Cheers! Cheers. Iba yung feeling pag nasa magandang scenery ka. Ano, kasama mo yung friend mo. Pakasiring, tahimik. Very serene talaga. And it's really nice to eat outdoor, di ba? So, pansin ko dito sa temperature dito, parang hindi siya ganun kalamigan compared sa Atok and sa Baguio. Mataas kasi ang atok talaga. So this is in the middle. It's moderate. Nakaka-relax talaga. Ang ganda-ganda ng lugar. Para ako nasa abroad na talaga. So, hindi ko na kailangan gumastos na malaki. That's actually one of the reason why now we have this Beacon Hill. Kasi not everybody has the chance to go to the UK. At syempre, pasok ito sa budget. Sulit na pasyalang you will never forget.